magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. So, meron na pong salita ang Diyos sa mag-asawa, huwag kayong kakain niya, huwag yung gagalawin yan. Pero lumapit si Satanas, sabi niya, bakit ayaw niyong kumain? Sabi ni Eva, kasi kapag kumain daw kami niya, sabi ng Diyos, mamamatay kami. Sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. So, tinuruan si Adan at Eva ng salitang reasoning. Amen. So, doon po nagpasimula ang pagrarason ng tao. Amen. Na-transfer mo na. Okay na. Ito. Ay, wala dito. Now, ano po ang ibig sabihin ng salitang reasoning? Tinignan ko po ito sa dictionary. Ang kaluhulugan po, ngayon, ang reasoning po, isa po ito sa 5 senses ng Espiritu. Pag-aralan na natin yan. Ano po yung mga senses ng Spirit? Yung pong memory, affection, conscience, imagination, and reasoning. Okay, so yan po ang senses ng Espiritu. Ano po ang kahulugan ng salitang reasoning? Una ay justifying. Gina-justify mo, halimbawa may nagawa kang mali, may sinabi na ang Diyos, nagja-justify ka. Nakagawa ka ng mali, ipipilit mo na tama yung alam mo o yung ginawa mo. Pangalawa, show or prove to be right or reasonable. Ang pagkakaalam mo ay tama sa mata ng Diyos. Ngayon, ibig ko pong sabihin, mga kapatid, na ano man ang sabihin ng Diyos, iyon ang tama. Huwag po natin yung ililihis. Kapag inilihis mo ang sinasabi ng Diyos, nagja-justify ka. Amen. Pangatlo ay okay. So ang ibig ko po sabihin, ang reasoning, ang author po nito si Satanas. Once na may sinasabi ang Diyos na inililihis mo ang salita ng Diyos, ibig sabihin, kumagat ka sa patibong ni Satanas. Ang sinusundan mo ay yung nais ng dyablo. Okay. Now, magbibigay po ako ng mga para makita po natin kung ano ang pwedeng mangyari sa rason, pagrarason natin. Na alam mo na nga, may sinabi na ang Diyos, nagrarason ka pa. Okay. Kasi halimbawa, sabi ni Lord, kayo ay isang araw sa Diyos, 6 na araw sa atin. Tama. So, pag sinabing isang araw sa Diyos para sa Kanya, 24 hours po yun. Ang ating ibibigay, ano mga yung 24 times 6? Ilan yun? 144. O 144 hours para sa iyo yun. Yung 24 naman ay ngayon, babaguhin mo yun. Babaguhin mo? Ngayon, binabago ng tao, ang daming rason. Alalahanin nyo, 24 hours kay Lord. Isang araw yun eh. Kaya pag ang
sa isang linggo, hindi mo na ibigay ang 24 hours, nagkamali ka na. Ngayon, magrarason ng tao, katulad halimbawa, ito madalas kong marinig. Anong oras ang ating, paglinggo? Alas 11? Kasi yung iba, dumarating alas 11. Ang irarason, traffic. Pwede mo bang irason kay Lord dyan? Traffic? Kung gusto mong maaga, hindi ka makakarating ng... Ako, sabi ko sa ilang beses ako na-invite sa Bulacan speaker. Ako ang pinakamaaga. Nagugulat ngayon, pastor doon. Oh, biruan. Galing pa ako Alaminos. Bulacan. Ako ang pinakamaaga. Bakit? Kasi gusto kong maaga. Oh, kaya hindi po tayo pwedeng magrason. Halimbawa, ito mga naririnig ko lagi. Una yung traffic, dahilan. Ba't hindi ka nakadalo? Umuulan, pastor. Di ba? Reasoning. Pinatunayan ko sa inyo yan, si Brother Fernando. Signal number 3. Swal. Andoon kami. Yung mga kawayan dinadaanan namin, ginagano namin ng ano. Kasi yung kawayan nasa ng kotse. Hindi kasi tayo pwedeng magrason kay Lord kasi may mission kami. At yung mission ko na yun, every Thursday, ilang taon akong pabalik-balik dyan sa Swal. Hindi ako pwedeng magrason kasi utos ni Lord yun. So yan mga nakikita ko. Ano pa? Pag oras na para kay Lord naman magbibigay, ano naman ang rason ng iba? Lord, sorry kailangan ko rin kasi Lord Hindi mo yan may pwedeng irarason kay Lord kasi 90 sa'yo, 10 lang kay Lord. Binawasan mo pa. Kaya ang dami pong sasagutin ng tao sa Diyos pagdating ng hukom. Ano pa? Tingnan niyo po si ito gusto ko ipaalala sa inyo. Si Jonah, may utos ang Diyos. Jonah, punta ka sa Ninive. Ipangaral mo ang salita ko dahil kung hindi, gugunawin ko ang Ninive. Siguro si Jonah ayaw niyang maligtas ang Ninive. Kaya hindi siya sumunod, tumakas siya. Sa halip na Ninive ang sasakyan niyang barko, ang sinakyan niya, papuntang Tarsis. Ayan po ang tao, tumatakas, di ba? Di ba? Halimbawa, sabi ni pastor, after ng service, merong, Merong yung iba tumatakas. Mabuti na lang dito, walang tumatakas, Ngayon si Jonah, tumakas. Ano ang nangyari? Sa pagtakas niya, bagyo. Kaya yan po yung mga mahilig tumakas. Babagyuhin sigurado yan. Tandaan nyo yan, Yung mahilig tumakas, may pinagagawa. Kanina may prophecy. Sumunod kayo. Kanino? Kay Boy? Ano sabi ng prophecy? Nalimutan nyo na. Sumunod kayo saan? Una sa salita ng Diyos. At yung nangangaral dyan sa inyo. Bakit? Hindi ko naman to aral. Pero yung iba, ang gapo. Parang wala lang silang narinig. Anong nangyari kay Jonah? Sa pagtakas niya. Kaya ikaw, kung lagi kang tumatakas sa sinasabi ng pastor mo, humanda ka sa bagyong darating sa iyo. Hello? Ngayon, kung ayaw mo ng bagyo, ay sumunod ka.
Kahit anong gawin mong pastor, mamaya tatakas uli ako. O, di subukan mo. Hintayin mo yung bagyo. Hello, kasi yan po yung nangyari kay Jonah. Kaya mabuti na lang na nakita ito ni Jonah, bumagyo eh. Sabi ng kapitan, ano na, ang ganda-ganda ng panahon ng umalis tayo, bakit ganito? Ngayon, kung hindi umamin si Jonah, lahat sila patay. Kasi pag nagalit po ang Diyos, nagalit ang Diyos dahil kay Jonah, nadamay. Kaya kung ikaw ay lagi kang tumatakas, pati kasama mo sa bahay damayan. Ngayon, sabi ni Jonah, kawawa naman itong mga kasama ko. Ako na lang. Sabi ng kapitan, sino ditong malas? Bakit tayo binagyo? Sinabi ni Jonah, Kapitan, ako po ang dahilan kung bakit bumagyo. Bakit? Anong dahilan? Bakit ikaw? May utos po kasi sa akin ang Diyos. Sinuway ko. Tumakas ako. Kaya, ang gagawin namin para tumigil itong bagyo? Ihulog niya ako sa tubig. Kaya nung ihulog si Jonah sa tubig, kumalma. Kaya kailangan din para mawala yung bagyo din sa buhay mo, ihulog ka rin sa tubig. Amin ako kung ba? Hindi mo matatakasan ang Diyos pag may pinagagawa ang Diyos sa iyo, hindi ka makakatakas. Mahilig ka ba umabsent? Baka matuluyan kang umabsent nang hindi ka nadadalo. Kasi tumatakas ka. Alam niya ang tao. Ayun, ako yung natutuwa sa ating brother sa ano ba yun? Bunlag. Kasi nag-text ba? Nag-text? Na kahit anya masakit ang paa ko, dadala ko. Iyan! Kahit may nararamdaman, mahal ko ang salita ng Diyos. Hindi ako absent. Pwede ka namang umabsent kung maputol naman ang paa mo. Huwag kang dumalo. Putol naman eh. Pero kung buo naman ang paa mo, may paraan pa, gawin mo. Kasi hindi po tayo makakatakas sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Amen? So si Jonah, tumakas, nagrason siya. Mahirap yan. Ang rason kasi ni Jonah, ay kilala niya kasi ang Ninibe, walang Diyos doon. Delikado niya ako dyan. Iyan nga ang gusto ni Lord, yung punta ka sa delikado para yung delikadong lugar maging payapa. Katulad ng tinirahan po namin ni Jackie sa Bicol. Nagtatagaan ang mga tao doon. Suntukan. Sa tapat ng bintana namin. Pero nung tumira kami doon, naging payapa. Kaya dinadala tayo ni Lord doon sa mga dito sa lugar na ito natin. Puro adik ang karamihan daw dito doon. O ngayon, wala kang mabalitaan ditong adik. Kasi dinadala ka ng Diyos doon sa mga lugar na yon para payapain. At si Jonah, iyon ang nais ng Diyos na Ninibe, maligtas din sila. Kaya lang, sumuway. Kaya ang ginawa ni Lord, bagyo. Kaya kung gusto mong bagyo, sige lang. Huwag kang makinig kay pastor. Gawin mo yung gusto mo. Diba? Malaya naman tayo, di ba? Free moral agent tayo eh. Pero tandaan mo ito, laging mayroon niyang consequence. Yung hindi mo pagsunod, meron kang aanihin dyan. Amen? Yung 12 spies ng Israel, nang sila po ay nakalaya na sa Egypto, inutusan ni Moises ang 12 na bawat tribo isa. So 12 tribes, 12 spies. Inutusan nila para tingnan kung ano ang paano nila mapapasok ang Kanaan. Kasama si Joshua at Caleb. Pagdating nila doon, nakita nila mga higanti. At sabi niya, ang gandang lupa ito. Ito yung pangako ng Diyos sa atin, sabi nung 12. Ang pakaganda. Kaya lang may mga higanti. At para makapagdala sila ng sample kung ano ang
katayuan ng Kanaan, nagdala sila. Mga prutas. Yung ubas, ganito kalaki ang isa. Oh. So ang tatlong ganito, baka puputok na ang tiyan mo. 3 bunga lang ng ubas. So, ito'y palatandaan na napakataba ng lupa. Nagdala sila ng iba-ibang prutas at dinala nila ito sa kay Moses. Ngayon, pagdating doon, sabi ni Joshua, Moses, ang ganda ng lupa. Sang-ayon din yung 10. Una, ang ganda. Sabi ni Joshua, lusubin na natin. Para makuha na natin yung lupa. Sabi ng 10, hindi pwede, Moses, mamamatay tayo doon. Delikado, lalaking tao nang doon. Para tayong titaklong lang. Ang liliit natin sa kanila, higanti sila. Wala tayong panalo. Sabi ni Joshua, mananalo tayo kasi sinabi na ng Diyos. Dalawa lang silang gustong pumasok. Ang 10 ayaw. Majority 10. Hindi sila pumasok. Dahil doon sa rason na hindi natin kaya kasi mga higanti. Ano ang naging resulta? 40 years. Pagala-gala sila sa wilderness. Yan po yung mga kasi pag kami sabi na kasi ng Diyos, pumunta na kayo doon, kubkubin nyo na yung lugar, binigay ko na yan sa inyo. Pero ang rason, hindi natin kaya. Problema yan, mga higante. Palagay niyo po ba yung 40 years na pag-alagala sa disyerto? Ang lapit ng Kanaan, nakarating na nga sila sa Kanaan, papasukin na lang nila. Pero dahil doon sa reasoning na may mga higante na sinabi na ng Diyos, sa inyo na yan, binigay ko na yan. Kaya po ang pag-reason na may sinasabi na si Lord, katulad kanina, sumunod kayo Diyos na nagsasalita. May sinasabi ang Diyos, pero ikaw na ayaw mo, hindi mo mararating yung gusto ng Diyos na marating mo. Kasi kontra ka doon sa salita ng Diyos. Amen. Ito pa. Okay, gusto ko lang makita nyo na yung reasoning, yung may sinasabi ang Diyos, iba yung isip mo, iba yung gagawin mo. Consequence. Ito, mabuti na lang itong isa. Sinaaman. Merong Israelita na alipin si Naaman, babae. Ang sakit kasi ni Naaman, na kapitan ng sundalo ng Syria, kitong, alam niyo ba yung kitong? Leprosy. Yung nagsusugat ang katawan. Masakit daw yun eh. Ngayon, kapitan siya ng sundalo, pero may sakit siyang kitong. Yung katulong niyang babae, sinabihan siya, Israelita, Sir, sabi niya, kung gusto niyo pong gumaling, punta po kayo kay Propeta Elisha. Pagagalingin kayo noon. Propeta po yun ng Diyos. So, ito naman si Naaman, nakumbinsi. Pumunta siya kasama yung mga sundalo niya. Ngayon, pagdating doon, hindi na hinarap ni Elisha. Inutosan niya na lang si Gehazi, yung katulong niya. Gehazi, salubungin mo, may taong dumarating. Sabi ni Gehazi, saan? Propeta yun eh. Pumunta ka doon, may mga sasalubong ka niya, tao. So, lumabas si Gehazi, nakita niya, kapitan ng Syria. Pero sabi ni Elisha, sabihin mo kay Naaman, lumublob siya ng 7 beses sa ilog ng Jordan, gagaling. Paano nalaman ni Elisha na may sakit ng kitong yun? Propeta eh. Nagulat nga si Gehazi dahil, anong sinasabi kitong? Pero alam ni Gehazi, ni Elisha, may sakit na kitong yung kapitan. At ang sabi ni Elisha,
sabihin mo dyan kay Naaman, lumublob ng 7 beses sa Jordan River, gagaling siya. Ngayon, ang Jordan River po, hindi po ito malinis na ilog. At mayroong mga malilinis na ilog doon sa lugar na yon. Pero ang sabi ni Elisha, sa Jordan River lumublob. Ngayon, sabi ni Naaman, nagrason. May sinabi ng propeta, yung lingkod ng Diyos. Pero ang rason ni Naaman, ang daming malilinis na ilog. Bakit dyan pa? Siguro may nakita si Naaman na kulay dilaw, na lumulutang. Alam niyo ba yung kulay dilaw? Bronzy? Siguro nung makita ito ni Naaman, nandiri siya. Ang daming malilinis na ilog. Bakit dyan pa? So nagrason siya. Pero doon siya gagaling. Ngayon, hindi pwede yan. Sabi nung tauhan niya, Sir, kung meron bang ipagawa sa iyo yung propeta na mas mabigat yan, gagawin nyo. Yan nga, lulusong ka na lang, hindi mo magawa. So nag-isip si Naaman. Oo nga, no. Sinubukan niya. Ilang lusong ang gagawin? Ilan Akala ko nalimutan niyo eh. So, yung ginawa ni Naaman, punta sila sa Jordan. At unang lusong, wala ni. Pangalawang lusong, wala ni. Pero may nabawas na. Pangatlo, 4, 5, 6. Yung pang-7 lusong niya, sabi ng Bible, kasing kinis ng sanggol. Bakit? Sumunod kasi siya. Marami doon ang may kitong sa lugar na yon, sa oras na yon. Kung sila ba ay lumusong sa ilog ng 7 beses, gagaling sila. Bakit hindi? Wala naman sinabi sa kanilang lingkod ng Diyos eh. Ang gagaling lang doon, yung sinabihan, lumusong ka. At dahil sumunod siya doon, bagamat siguro marumi yung ilog, dahil sumunod siya, nagkaroon siya ng kagalingan. Iyan po ang maganda sa mga hindi na nagrarason. Sumunod ka lang. May pinagagawa sa iyo Diyos. Rason ka ng rason. Imbis ng pagpalain ka ng Diyos, paano ka pagpapalain? Kontra naman sa salita niyang ginagawa mo. Amen. So, ang ano po ng Diyos, only believe. Maniwala ka lang at mangyayari. Amen. Ito ba? Ang husband and wife, mayroon pong turo ang Bible diyan na ang mag-asawa hindi po yan dapat maghiwalay. Amen. May sumpa sa mag-asawang naghihiwalay. Ngayon, ang ano po ay sa spiritual, ang membro at ang pastor, husband and wives po yan. At ang sabi ng Diyos ay, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Kaya marami pong mananagot na pastor na pinaghihiwalay nila ang membro sa pastor niya. Hindi po yan ang nais ni Lord. Ang nais ni Lord, lifetime sa lupa ng pagsasama. Hindi mo yan pwedeng paghiwalayin. Kaya kung ikaw ang naging dahilan ng paghihiwalay ng tupa at pastor, may pananagutan ka sa iyo. Huwag kang magrason. Na kasi ganito, kasi inaano lang namin. Huwag mong irason yan sapagkat ang salita ng Diyos, hindi pwedeng maghiwalay ang mag-asawa. Ang tupa at pastor, hindi yan dapat maghiwalay. Anong rason sa harap ng Diyos ang sasabihin mo? Hindi ka pwedeng magrason sa Diyos. Ano ang dapat? Ano ang sabi ng Matthew 5:3? O ano? Blessed are the peacemakers. Mapalad ang mga taong
sa halip na paghiwalayin, pinagkakasundo. Iyan po ang trabaho natin, hindi paghiwalayin ang tao. Hindi paghiwalayin, kasi may mga biyanan, pagalit sa manugang. Ikaw, sister, meron ka na bang manugang na, maghiwalay ka! Agkulabay! Meron ka manugang na gano'n. Mahal mo lahat ang manugang mo. Oh, very good. Kasi may mga manugang, pinaghihiwalay. Hindi mo dapat paghiwalay kahit na ikaw ang nanay, tatay. Kasi ang Bible ang nagsasabi, hindi dapat maghiwalay ang mag-asawa. Pero may mga biyanan, kaya nga sabi ni sa John and Marcia, naalala ko yung sinabi ni Dulpi. Sabi ni Dulpi, mapalad si Adam. Sabi ng biyanan ni Dulpi, bakit? Bakit mapalad si Adam? Wala kasi siyang biyanan. Biyanan niya kasi si. Mapalad daw yung walang biyanan. Walang pakialamera. Ha? So, hindi po yan pwedeng gawin ng isang tao na paghiwalay ang mag-asawa. At ganun din sa isang church. Ang membro at pastor, mag-asawa po, spiritual yan. Walang dapat na magpahiwalay dyan, kundi ang dapat na gawin ng isang pastor, pagsamahin mo sila. Hindi paghiwalayin. Amen. Oh. Ngayon, sabi po kasi ng Bible, wives, submit to your husband. Pasakop kayo. Huwag ka na magrason. Kasi may mga babae sila ang pinuno sa bahay. Ha? Magrarason. Kasi ikaw, kaya huwag kang magrarason kasi ang sinabi ni Lord, magpasakop kayo sa asawa nyo. Ang lalaki po ang ulo ng tahanan. At sabi ng prophet, ang isang babaeng dominante, antikristo po yan. Hindi ka pwedeng magraso. Bakit ako magiging antikristo? Siyan ang sabi ng propeta, kapag dominante ka sa asawa mo, ikaw ang namumuno, ikaw mataas ang laki ang buses, isa kang antikristo. Anong irarason mo dyan? Sinabi na ng prophet yan. Ano ang ikakatwira natin? Diba? Ngayon, magbasa po tayo ng Bible. Romans 16, babalikan ko po yung mag-asawa. Romans 16. Verse 17. Ito po ang sabi ni Pablo. Mabigat po ito at masakit. Ngayon ipinamamanik ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo, yung mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi. Ano yung pagkakabahabahagi? Paghiwa-hiwalay. Kapag ikaw ang sanhi ng paghihiwalay, anong sabi rito? Yan daw mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong pag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. So lumayo daw tayo doon sa mga nagkikreate ng division. Ha? Yung paghiwalay. Lumayo daw tayo dyan. 18. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon. Yung palang nagkikreate ng division, yung dahilan kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa, naghihiwalay ang membro at pastor. Ano sabi dito ni Pablo? Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristo. Hindi pala lingkod ng Diyos yung nagkikreate ng division. Dahil ang dapat gawin ng isang Kristiyano, yung mga may posibilidad na maghiwalay, pinagkakasundo yan. Eh ngayon, pinaghihiwalay mo, imbis na pagkasundo, pinaghihiwalay mo, hindi ka lingkod ng Diyos. Ako malakas po ang loob kong sabi, kasi iyan ang sinasabi ng Bible. Kapag ikaw ang dahilan ng paghiwalay, hindi ka lingkod ni Kristo. Sabi po ng Bible, kundi sa kanilang sariling tiyan. Masakit ito. Kasi meron siyang gustong makuha. Siguro, pag nakuha mo nga naman yan, malaki mag-tithe yan, malaking tulong yan. Amen. So, hindi dapat ganun ang lingkod ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos, pagkasunduin mo sila. Amen? Sabi niya.
kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam ng mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Ha? So, ulitin ko, halimbawa, mag-asawa. Kung may nakikita kayong mag-asawang malapit na maghiwalay, magpagamit ka sa Diyos, pagkasunduin mo sila. Amen? Ikaw ang maging tulay ng pagkakasundo. Kasi bawal sa Diyos, wala pong diborsyo sa Diyos. Hanggang nabubuhay ka. Kaya nga, sabi ko sa inyo mga kabataan, kung mag-aasawa kayo, yung Kristiyano, kasi wala na po itong hiwalayan. Lifetime yan. At ang paghihiwalay nyo, kamatayan lang. O, kung mamatay na ang isa sa inyo. Di ba? O, doon na kayo maghihiwalay. Pero hanggat nabubuhay kayo, kayo ang mag-asawa. Amen. Magbabasa po ako ng prophet. Lagi po ganito ang natin, prophet and Bible. Now, sabi po ni Brother Bransao, what it takes to overcome all unbelief, our faith, sabi niya. Now, ayan, we reason with our mind. Kahit hindi ka magsalita, yung isip mo ang nagrarason eh. But the heart doesn't reason. So magkalaban ang mind at puso. Kasi ang puso, dito po ang ni Satan. Ito yung kanyang tawag dito, trono. Itong mind. Ang trono ni Lord ito. Pag nandiyan si Lord, hindi po nagre-reason ang puso. Sabi niya? But the mind, we reason with our mind, but the heart doesn't reason. The heart just believes. Ang puso natin, dahil nandiyan si Kristo, naniniwala lang yan. We look with our eyes, but we see with our heart. So, itong mata, tumitingin lang ito. Pero ang tunay na nakakakita, puso. Tumitingin lang ito. Pero ang tunay na nakakakita, ito. Okay, sabi niya. Do you look? You take something complicated. You say, I just don't see it. You mean, you don't understand it. Yung look, pero hindi mo ang nakikita, ang dahilan, hindi mo naiintindihan. Pero ang puso, nandyan po ang faith, kahit hindi mo nakikita, naniniwala ka. Tulad ng Diyos, naniniwala kang may Diyos, hindi mo naman nakikita. Kasi yung puso mo ang tunay na nakakakita. Amen? Your understanding comes from your heart. You have your understanding. Now, many times, I know all Christians know this, that people will think, well, it just can't happen. But yet, in my heart, there's something tells me, ayun. Ang isip po kasi, nagdududa ito. Pero kung nandiyan sa puso mo si Kristo, naniniwala ka na mangyayari ang... Kasi tingnan nyo, mayroon kang prayer. Yung isip mo, nagdududa yan. Ay, wala yata, hindi yata, ang tagal ko na itong prayer. Si Abraham, ang prayer niya, anak, 25 years bago binigay. Iyan po ang may faith, kahit ilang taon yan, basta naniniwala si Abraham, yung hinihingi ko kay Lord na anak, ibibigay ito, maghihintay ako, gano'n ito katagal. Iyan po may pananampalataya, meron siyang pagtsatsaga. Sabi nga ng mga matanda, ang marunong magtsaga ay mayroon. Meron ba? Di ba? May nilaga. Pag may tsaga. So sa Abraham, 25. Ngayon, may hiningi tayo kay Lord. Ilan? May 25 years na ba? Wala pa nga eh. So, ako basta yan, ang alam ko, darating yan.
Kasi hiningi ko na eh. O, kaya kayo mga hindi humihingi, isuri na lang kayo. Ayaw niyo humingi. Ano? Sa akin ka na lang hihingi? Sabi niya, propeta, did you ever have that experience, you Christians? Sure you have. That inside man thinking, it casts down reason. It doesn't have anything to do with the reasoning because with God, words should not be reason. Sa salita ng Diyos, hindi tayo pwedeng at hindi natin pwedeng hindi paniwalaan pag sinabi na ng Diyos. Ano sabi ni Lord? John 15 verse 7, if ye abide in me and my words abide in you, then ask anything in my name. It will be given unto you. So pag ang ano lang doon ni Lord, ang pananatili mo sa salita, paniwalaan mo sa salita, nang walang pagdududa. Ibig sabihin mga kapatid, pag meron tayong hinihingi, sigurado po darating yan lamang sa takdang panahon ng Diyos. Huwag mong isuko. Ay yung iba, may hinihingi. 3 linggo, wala yata. 4 na linggo, wala yata. Sinuko. O talagang wala. Pero kung may hinihingi ka, gaano man to kasi si Abraham, ang ating tatay sa pananampalataya, 25 years na naghintay, ibinigay ng Diyos. Kasi tapos na. Nagsalita na rin pati ang Diyos. Abraham, bibigyan kita ng anak. Oh. Ngayon, kung nagduda doon si Abraham, kasi pwedeng magduda si Abraham mga kapatid. Bakit? Yung asawa niya baog. Sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng anak kay Sarah. Ibaog si Sarah. At 75 years na. Ako, mayroon bang baog ng mga anak? Tapos 75 years pa ang edad. So wala nang pag-asa sa Sarah. Pero, dahil Diyos ang nagsalita kay Abraham, nang sabi ng Diyos, Abraham, bibigyan kita ng anak kay Sarah. Naniwala si Abraham. Iyan po ang mananampalataya. Maaaring sa tingin mo, imposible. Pero, meron bang imposible sa Diyos? Baog. Meron mo ng anak, nagbuntis. Hindi kaya pinagtatawanan si Abraham at si Sarah nung edad nila, mahigit na kasi 75. Kasi ibinigay yung 25 years eh. Siguro nung 100 taon na si Abraham. Siyempre pupunta sa doktor, di ba? Magpapatingin. Pachika, 100. Halimbawa, ikaw brother, kunwari 100 taon ka na, si asawa mo naman, binatin 85 o 95. Nagpa-check up kayo sa doktor. Dok, paki-check up mo kung buntis na ang asawa ko. Hindi kayo pagtawanan. Ano bang tao ito? 100 taon, i-check up daw yung asawa niya, 95 years old na. I-check kung buntis. Pero ang ginawa ni Abraham, yung nagpapatingin din sila. Kasi positibo si Abraham, magkakaanak ako. Kaya pagtawanan man ako, dahil imposible, pero mangyayari yung hiningi ko kasi sinabi na ng Diyos, magkakaroon ako ng anak. Iyan po ang mananampalataya. Hindi siya pwedeng magduda sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. Amen? So sabi niya, we cannot reason out God. God is never known by science. Ang mga scientists, hindi nila kilala ang Diyos. Never is God known by mental powers. God is only known by faith. Doon mo lang makikilala ang Diyos sa pananampalataya. Kaya nga tingnan niyo po pag may faith ka halimbawa, sinabi na ng Diyos, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Kanino sinabi yun? Sa Kristiyano. Ano pa ang dahilan para matakot ka? Kasi maraming Kristiyano nervyoso. May nakita ng Kristiyano, may pumutok yung gigil. Hello.
Kung naniniwala ka sa salita ng Diyos na hindi ka pababayaan, hindi ka iwanan, ano pa ang dapat mong ikatakot? Tapos na yun. Oh, yeah? God is only known by faith. Knowledge will never get a man to God. Magbasa ka ng magbasa, kung wala kang pananampalataya, hindi ka malalapit sa Diyos. Head knowledge, magaling ka magturo. Kasi po ang pananampalataya, sinabi na ni Lord sa John 14, verse 12, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din niya ang mga ginawa ko. Naniniwala ka ba dyan? Sinabi ni Lord yan. Pero bakit wala? Ang daming Kristiyano, hindi naman nila ginagawa. Hindi sila nananalangin sa may sakit. Si Lord, ang ating propeta, bawat minsay, bawat fellowship, merong healing. Kaya kung ang church walang healing, hindi ka naniniwala na ang Diyos ay nagpapagaling pa rin ngayon. Kasi ako po experienceado, ang dami nang gumaling na mga may sakit na ating pinag-pray. O dito, may bagong mga pinagaling dito. Meron dyan. Uoperahin sa Bagyo. Pinababalik. Bumalik pa ba? Bumalik ka pa? Bakit hindi na? Magaling na. Ano? Nagkataon lang yan? Magkano sana sisingilin sa doktor? Dapat magbayad ka rin sa akin, ha? Joke lang. Dahil walang bayad dyan kasi hindi naman ako nagpagaling sa'yo. Amen. So ang healing hanggang ngayon, meron. Ngayon kaya ako'y nagtataka, bakit hindi ito gawin ng lahat? Para hindi ka nagumastos. Di ba? Si brother, mabilis na lakad. Ha? Dumalo lang yan. Ha? Mamaya wala na yan. Sabi po dito, knowledge will never get a man to God. Knowledge, ito, takes him away from God. So ang knowledge, yan ang maglalayo sa iyo sa Diyos. Kaalaman. Kasi tingnan nyo, may mga Kristiyano, nung bago pa, opo, pastor, yes, pastor, yes. Nung natuto na, nilampasan pa ang pastor. Mas magaling na raw siya sa pastor niya. Kasi kaalaman niyo. Kasi kung ikaw talagang nandyan sa si Lord, alam mo, kilala mo si Lord, magpapakahambol ka. Hindi hambog. Humble. Pero nung natuto na, ang tataas na ng hindi ganyan ang nakakakilala sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos, lalo siyang bumababa. Habang maraming nalalaman. Tahimik lang siya. Ngayon, pag siya naman ay tinanong, meron siyang naisasagot kasi marami siyang alam, pero hindi nga lang kumikibo. Amen. Okay. Now, dito po sa the greatest battle ever fought. Diyan na. The battle raged when Eve opened up her mind to listen to her reasoning. Yan. So doon po nagsimula yung digmaan. Okay. Ang digmaan po nandito. Okay. Okay, sabi niya. That's the fluid. It come in. That's the channel it run down her reasoning. In her soul, she reasoned. Her eyes, with sight, she saw the serpent. He was beautiful, handsome. Gwapo pala yung serpent. Kamukha mo, brother Dindo. Gwapo, nakamiktay din siguro. So, paano hindi maakit si Eva? Ang serpent po, hindi po siya gumagapang sa panahon na yun. Gwapo. Sabi niya, he was beautiful, handsome, far better than her own husband. Better than her. Mas gwapo pala kay Adam. Kaya pala, nakumbinsi si Eva. Sabi niya,
He was the most subtle of all the beasts of the field. So, pinakamatalino raw sa lahat ng hayop sa parang. And he was probably a fairer man than her husband. Huh? He looked like a great masculine beast. Oh, macho. Macho pala yung itsura ng beast na ano. Huh? Sabi niya, standing there, how great he was. And he was trying to tell her what a great thing it was. Okay. And the first thing she did, she opened up her mind. Okay, so binuksan na ni Eva yung kanyang isipan doon sa maririnig niya doon sa serpent. Okay. And when she did, human reasoning caught it. Ayun. So nung marinig ito ni Eva, yung sinasabi ng serpente, doon pumasok ang pagkakumbinsi niya. Nakumbinsi si biro mo, maskulado. Mas gwapo pa kay Adan. Why? Wouldn't that be a thrill? That's the thing he does to a woman today. Some woman with a lovely little husband find some great big masculine man. Yung mga babae daw ngayon, wala din dito. Pag nakakita ng mas pogi sa asawa, maskulado, papalitan na. Lalo kung may tsokolate ang dila ng lalaki. Manamis-namis magsalita. Nako. Sabi niya, remember that Satan, that's the devil or vice versa, sabi niya. Man to woman to man, either way. What does he do? Work in that reasoning power, that conscience where something begins to move through. So, kaya nga po kayong mga lalaking binata, kahit na may asawa, huwag kayong didikit. Kasi may mga lalaki, may asawa na, dumidikit pa. Mabuti na lang doon sa katarulan, dumidikit doon eh. Meron ba? Delikado po yung mga dikit-dikit na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo nung nawasa tayo, kung aangkas kayo sa motor, babae sa lalaki, lagyan nyo ng plywood. Yan o. May harang. Kasi, delikado po kapag nag-angkas ka, nakaganyan ka na o. Delikado po yung dikit-dikit. Magkaroon kayo ng, katulad noong pandemic. Noong pandemic, di ba mayroong batas? 1 meter ba yun? O 1 meter, kung aangkas ka sa motor, 1 meter ang agwat nyo. Huwag kang didikit. Baka magkuryentihan kayo. 1 meter Kayong mga mahilig na babae mag-angkas, 1 meter ang batas. Sabi niya. Okay, sabi niya. That's the thing he does to a woman today. Some woman with a lovely little husband finds some great big masculine man. This man will try to open up the reasoning. Bubulahin ka eh. Remember, that Satan, that's the devil, or vice versa. Man to woman, woman to man, either way. What does he do? Walk in that reasoning power, that conscience where something begins to move through. But give God's word the first place. So lagi nating alalahanin ang salita. Now, sabi po rito, wisdom versus faith. Okay, sundan niyo po ito kasi nais ni Lord ihiwalay tayo sa kasalanan. Kasi kung kakagat ka sa dyablo, magkasama kayong dalawa. Kasi siya ang sinusunod mo eh. Now, sabi po rito, wisdom has reasoning. Faith has no reasoning. Wisdom versus faith. Okay. But wisdom has reasoning.
Let's just start turning in the Bible. And let's turn now to Genesis, the 3rd chapter in Genesis, and just teach. Ayun po binasa natin kanina. This. Now what are we doing? Trying to do this morning. Sabi niya, follow what the Lord said. Ano yung sabi? Follow what the Lord said. Lay up food. You're going to need it one of these days. Lay up food. Okay. Yung binasa natin kanina, sabi niya. And the serpent was more subtle. Matalino po si Satanas. Oh, naalala niyo yung kwento ko na yung dalawang hangin na nagpaligsahan. Oh, naalala niyo? Yung isang hangin mahina lang, simoy lang. Yung isang malakas, pangbagyo. Ang kanilang paligsahan, yung umaakyat na unggoy sa puno ng nyug. Kung sinoan niya ang makakapagpalaglag sa unggoy, panalo. Sabi ng malakas, talo ka na, malakas ako eh. Ikaw mahina ka. O di, umpisa na natin. O, sabi ng malakas, ako na ang mag-umpisa. Para wala ka nang gagawin. Sigurado na, talo ka. Okay, so umakyat na yung unggoy sa puno. So bigla ngayong pinalakas ng malakas na hangin, ang hangin niya. Lakas. Gumaganin yung nyug. Ngayon, dahil sa lakas ng hangin, yung unggoy, kumapit. Ha? Kaya, kahit anong-ano ng hangin, kumapit siya. Hanggang napagod yung hangin. Hindi niya nabagsak yung unggoy. Wala, hindi ko kaya, sabi nung malakas. Lalong hindi mo ito kaya, mahina ka eh. Ay, di, subukan natin. Sinimula ng simoy yung kanyang hangin. May konti pang sipol. Dumaan yung hangin sa mata ng unggoy. Toing! Ano pong ibig sabihin? Si Satanas matalino yan. Hindi ka niya dadaanin sa malalaking pagsubok. Doon sa mahina, yung pa-absent-absent ba? Yung hindi mo akalain na kasalanan pala. Doon ka niya, sa alak, ay hindi ka na, alam na ni Satan yun na hindi ka na iinom, hindi ka na ibabalik sa pag-inom eh. Doon ka dadaanin ni Satanas. Pa-absent-absent lang. Pakupit-kupit kay Lord. Amen. Baka akala nyo si Satan. Kasi tingnan nyo, yung pagnanakaw ba ng 1 trilyon at piso sa mata ng Diyos, ano? Nagnakaw ka ng trilyon at nagnakaw ka ng piso, ano yun? Pareho lang yan sa Diyos. Nagnakaw ka, kaya lakihan mo na. O, di ba? Magkakasala ka rin lang na, lakihan mo na. O, kasi pareho yun. Kaya, pag nagnakaw ka kay Lord, alam mo kung ano ang consequence niyan. Amen? Ang hirap pumasok ng kita. Amen? Lalo ka pang mawawalan dahil sa ginagawa. Amen? Sabi niya, a reasoning, God is too good. Ayan. Yan ang rason natin lagi. Mabait ang Diyos, mabuti ang Diyos. Ha? Okay. Ay, tama na, sinabi nga ito ng Diyos. Pero mabait naman ang Diyos eh. Maunawaan ako ng Diyos. Reasoning po yan. Tama sinasabi mo, mabait ang Diyos, pero God is just. Hindi niya tinotolerate ang mali. At namamalo ang Diyos. Amen. Kasi pag anak ka ng Diyos, papaluin ka. Tiyakin nyo yun. Pag anak ka ng Diyos, may palo po lagi yan. Parang ako, pag ang mga anak ko hindi susunod sa akin, patak. Oh. Kasi anak ko sila eh. Alangan na niya.
ang paluin ko taga dyan sa kabila. Saan ako? O bakit? Kasi ayoko na lumaki ang mga anak ko na hindi sumusunod. Lalo na sa salita ng Diyos. Amen. So namamalo ang magulang, lalo na ang Diyos. Kasi siya ang tunay na magulang. Amen. So sabi niya, God is too merciful, mahabagin ang Diyos. He loves you too much, grabing pag-ibig sa iyo ng Diyos. You hear that same old devil today. So, God's too good to do. O yan ang rason, yan ang binubulong sa iyo ni Satanas. O mabait ang Diyos, magbuti ang Diyos. Hindi kanya, pababayaan, hindi kanya iwanan. Mabait ang Diyos. Pero may sinabi na ang Diyos. Huwag kang magrarason kasi anumang salita ng Diyos na nagrarason ka, si Satanas ang sinusunod mo. Amen. God won't do this. God won't punish. He will do just exactly what His Word said He would do. Yes, tama. Pero sabi ni Satanas, mahal ka ng Diyos, mabait ang Diyos, maawain ang Diyos. Gagawin niya yung sinasabi sa iyo. Iyon ang tama, yung gagawin ng Diyos yung sinabi. Amen. Kaya yan pong reasoning na yan, mga kapatid, lumayo tayo kasi si Satan po ang author ng reasoning. Amen? And the minute that you reason on God's Word, sa oras na ikaw ay nagrason sa salita ng Diyos, ano sabi rito? Then, you are losing faith. Doon nawawala ang pananampalataya kapag nagrarason ka. Hanggang sa manghina ka. Okay? Yan po kasi ang plano ni Satan na wala kang kalakasan, yung hindi ka makapanlaban sa dyablo. Kasi ang dyablo, takot siya sa mga sumusunod. Ang dyablo, mga kapatid, para makita nyo, kapag naglilingkod ka talaga ng tama, takot sa iyo si Satanas. Ilang dyablo nang pinalayas ko. Ilang demon possessed dyan dito sa Lingayen, may demon possessed din dyan. Sa Tangkarang, sa Alaminos. Ngayon, bakit lumalayas? Kasi takot po si Satanas sa isang totoong mananampalataya. Pero, kung hindi ka totoo, katulad nung sa anak ni Siba, may mga anak si Siba, 7 na anak. Si Siba po ay saserdote, believer. Nakita nila si Pablo, nagpapalayas ng demonyo. Ang ginagamit niya sa pangalan ni Jesus. Satanas, lumayas ka dyan. Lumalayas. Nakita ito ng mga anak ni Siba. Madali lang pala magpalayas ang demonyo sa pangalan ni Jesus. Hanap tayo ng mga poses. Naghanap sila para subukan ang palayas ng at anak sila ng saserdote. Nakakita naman sila. Ito na, mga kapatid. Ito na, palalayasin natin to. Sigurado lalayas to. Tularan natin si Pablo. Kaya lumapit sila doon sa demon possessed. Sabi ng 7, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, lumayas ka sa katawan yan. Anong sabi? Sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, lumayas kayo. Anong sabi ng demonyo sa katawan ng tao? Hoy, kilala ko si Jesus. Kilala ko si Pablo. Kayo, sino kayo? Sino ka na magpapalaya sa amin? So, ibig sabihin, kung hindi ka equip, hindi mo siya mapapalayas. Anong nangyari doon sa 7? Lumundag ang demonyo sa kanila. Pati sila na demon possessed. Lumaki tuloy ang problema ng bayan na yun dahil wala na silang demon possessed. Kung hindi ka equip sa salita ng Diyos, huwag kang magpapalayas ng demonyo. Lilipat sa iyo yan. Amen. So, kaya nga mga kapatid, pag may sinasabi ang Diyos, huwag kang reason ng reason. At doon po tayo na paglalalangan ni Satanas. Okay.
There's just so many people today that has the right knowledge, that knows that this word should be God's word. And it is God's word. But they stand and let some seminary, ayan, mas gusto nilang mag-aral, pag-aralan, pasok ng Bible school. Hindi mo dyan makikilala si Lord. Makikilala mo si Lord pananampalataya. At kailangan eksperyensyado ka. Marami kang karanasan na kasama mo si Lord. Amen. Dito po tayo. See, He's giving her a reason. Wouldn't you like to be equal with God? So ang sabi ni Satanas kay Eva, magiging katulad ka ng Diyos pag kumain kayo niyan, pag nagpartay kayo niyan, pag ginawa nyo yan, magiging katulad kayo ng Diyos. Ganyang katalino si Satanas, mga kapatid. Paniniwalain ka sa kanyang salita. Yung may sinabi si Lord, ay mali yun. Ito ang tama. Ayaw nyo maging katulad ng Diyos. So, nakumbinsi na naman si Eva. Sabi niya, you want to really be right with God? Take my advice. Listen to me. Sabi ni Satan. God don't mean that. Hindi yan ang ibig sabihin ni Lord na kayo mamatay. Okay. When you hear that, sabi ng prophet, get away from it. Kapag may naririnig ka na, kasi dito po nagsasalita si Satan sa isip natin. May pinagagawa si Lord, magsasalita rin siya dyan. Mali yan, mali. Ito ang gawin mo. Ito ang advice ko sa iyo. Sabi niya. When you hear that, get away from it. That's right. That's the hiss of the serpent. It sounds reasonable. But don't reason at all. Just believes it, what God said. So kung ano lang ang sinabi ni Lord, katulad kanina, kung kayo po ay naniniwala sa prophecy, kasi gift din yan, prophecy, na ang sabi, makinig kayo mga anak sa aking salita, at makinig kayo dyan sa sinugo ko, na tagapagturo nyo. Pero kung nagdududa ka, iba ang direksyon ng buhay mo. Kasi may sinasabi si Lord eh. Iba naman ang direksyon mo. Sabi niya, now, and when the woman saw that the tree was good for food, see what it was? His reasoning brought her to know that it was right. So napaniwala si Eva na tama yung sinasabi ng serpente. Gwapo pa naman. Kaya nga pag mga gwapo naniniwala ang babae, At yung babae naman pagka maganda, kahit mali, naniniwala ka kasi yung ganda. Iyan po ang instrumento ni Satanas, ganda. Kaya nga tingnan nyo, pag maganda ang church, malaki, doon pumupunta ang tao. Maraming tao. Bakit? Maganda kasi. Lalo na yung pastor doon, bago ang kotse, bago ang van. Ay, wag dyan sa, yung sa TV, sa bukig. Luma ang van ng pastor dyan, kulay green. Doon tayo sa bago. Doon tayo sa Talasyaw. Mayroon doon, di ba? Iyan ang bulong ni Satanas sa maganda. Pero naalala ko yung may nagtanong, ano anyang pipiliin mo? Maganda na masama ang ugali o pangit na mabuti ang ugali? Kayo, anong pipiliin niyo? Sabi nung isa, ikaw, Brad, anong pipiliin mo? Maganda na pangit ang ugali o pangit na maganda ugali? Sabi nung tinanong, yung maganda na pangit ang ugali. Bakit ayaw mo yung mabuting ugali? Yun yung ugali, mababago yan eh. Yung mukha, hindi na mababago yan. Hello. Hindi ko sina-advise yan, Pangit o maganda? Maganda ugali. Amen. Sabi niya rito.
His reasoning brought her to know that it was right, it was true, and that it was pleasant to the eye. So maganda sa mata eh. Ha? And a tree to be desired, to make one have faith? No. To make one have knowledge. So kaalaman, yan po ang gusto ng tao. Ha? Kaya nga ang tao, gusto nilang mag-aral. Wala pong masama sa pag-aral. Pero, alam niyo ba na ang mga matataas ang aral, ang hirap niyan dalhin sa Panginoon? Kasi may aral yan. Ang hirap niyang kumbinsihin sa salita ng Diyos. Mapalad kung makinig yan sa sayo. Lalo na kung mangangaral ka, hindi ka pa nag-aral, alam nung makikinig sa inyo nag-aral, na ikaw walang aral, mabuti kung makinig sa iyo yan. Yan po ang danger ng aral, kaalaman, knowledge. Sabi niya, Satan presenting knowledge that was contrary to the word. To make one wise. Ano nangyari? She took of the fruit and did eat and gave also to her husband. Ayun, nakadamay pa siya. Si Adan ayaw niya sana. Amen. Dinamay. Kaya nakakadamay po. Yung kasalanan ng isa, dadamay pa yan. Pati pamilya niya, idadamay. Okay, sabi niya rito. She took off the fruit and did eat and gave also to her husband with her. And he did eat. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Okay. Ito po ang sabi po ng Now, if you have eternal life today, you are in God. By God being in you, you are God's express thought. Then, don't listen to any reasoning, lest your crown be taken and given to ayun. Kasi po, lahat po ng Kristiyano, may rewarding day at puputungan daw ng korona. Pero yung korona, tagumpay po yun. Ha? Sabi niya, you are in God, by God being in you, you are God's express thought. Then, don't listen to any man. Huwag kang makikinig sa anumang rason. Baka, lest your crown be taken and given to another. Kaya nga sabi ko sa inyong palagi, kung tayo po may tungkulin, kung bumubulong si Satanas sa utak mo, huwag mong pakinggan. Baka yung tungkulin mo ibigay sa iba. Yan po ang mangyayari. Kaya ako rin, kung ako pababayaan ko rin ang tungkulin ko, baka ibigay din sa iba ito, na pagpapastor ko rito. Kaya pinagsisikapan kong wag akong sa paningin ng Diyos. Kaya pinagsisikapan ko ang lalong maging tapat kay Lord. Kasi baka ibigay sa iba itong tungkulin ko. Kasi pag pinabayaan mo ang tungkulin mo, ibibigay sa iba yan. Kaya kung may tungkulin kayo, mahalin nyo. Amen? Ngayon, pag ibinigay na yun sa iba, nandiyan ka sa sulok, malungkot ka rin. Bakit? Ay, nawala na yung posisyon mo eh. Amen? Sabi niya, last. Sabi po sa last. Eve was to believe the word as it was given to her. Okay. She wasn't to listen. Hindi siya dapat nakinig. Ha? Sabi niya, to anybody else to say anything about it, just the way it was given to her, that's the way she was supposed to believe it. There would have never been a death if she had believed that. That's right. And a man or a woman that will take God's word just the way it's given to us, hold it the way God said. Kaya, panghawakan natin. Pag may sinabi si Lord, iyon lang ang paniwalaan mo. Ha? Sabi niya, and a man or a woman that will take God's word just the way it's given to us, hold it the way God said it.
Okay. Bakit? It's life. But to mix it with some wisdom of some organization, you died right there. Just like it did in the first. That's the seed. That's the way it acted the first time. That's the way it will act every time. Kaya nga mga kapatid, tayo pag pinagpangaralan tayo, kasi itong pong pulpito, ang layunin ko po, makasama ko kayo doon sa eternal eh. Ang saya kung kasama ko kayo lahat doon. Pero, ang tanong, lahat ba makasama? Kasi pag hindi ka sumusunod, maiwan ka. Amen. Maiwan ka sa parusa. Na, pwede ka namang makapasok sa Panginoon kung susunod ka lang. At ulitin ko hindi po mahirap ang pagsunod. Madali lang ang pagsunod. Talikuran mo lang yung ayaw ng Diyos. Iwasan mo yung ayaw ng Diyos. At tingnan natin. Kasi ang pagpapala po, hindi po lamang, kasi yung iba, ang akala nilang pagpapala, puro pera. Mga kapatid, kahit may pera ka, sabi ko nga kahapon doon sa Manawag, may pera ka, sakitin ka naman, masaya ka? May pera ka, sakitin ka? Malusog ka naman, wala ka naman pera, okay na, ikaw, wala kang pera, ikaw, kung gusto mo yung ganun, gusto mong bumili ng lechon, limpo, wala kang pambili, gusto mong kumain ng sugpo, wala. Iba yung mayroon ding laman ang bulsa. Amen. Ikaw, pastor, may laman ang bulsa mo. Meron, kinuha ni Jackie. Babalik naman yan. So, ang ibig kong sabihin mga kapatid, sumunod lang tayo. At maganda. Una, nagpagod na rin lang naman tayo, di ba? Hindi po madali ang pumunta rito. Lalo na kung masakit ang paa mo, mahirap pumunta. Magsasakripisyo ka. Lubusin na natin. Total, gusto rin na lang nating maligtas. Sumunod na tayo. Huwag tayong magrarason. Hindi po uubra kay Lord ang rason. Sa tingin mo lang, pwede. Pero kay Lord, hindi. Mayroong consequence lagi yan. Kaya kung gusto mo na walang consequence, ang sarap mga kapatid ng yung pwede kang hello. Wala kang nararamdaman. Malinaw ang mata mo. Ito mga kapatid, ang liit po ng liter na ito. Nakita niya? Maliliit yan. Pero nababasa ko. Amen. Maglingkod tayo ng maayos kay Lord. Lahat ng magagandang bagay ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Hindi po biro ito. Ang liliit po niya, Pero si Lord kasi mabuti. Yan po ang kagandahan sa Diyos. Mabuti siya. Pero sumunod tayo naman. Maglingkod tayo ng tama sa Panginoon. Amen? Okay. God bless.